Magandang hapon po. Ngayong marami pa ring nakabakasyon at bumabiyahe, doble ingat po lalo't kabi-kabila ang naitatalang disgrasya. Unahin po natin sa Bacolod City kung saan isang kotse ang nanagasa sa isang prosesyon. 3 ang patay sa insidente. Ang dayuhang suspect na tagkapang tumakas na pag-alamang nakainom. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Dumanak ang dugo sa kalsadang ito kagabi sa Barangay Alangilan, Bacolod City. Ang prosesyon kasi para sa Biyernes Santo, nauwi sa Kalbaryo at pagluluksa ng isang private vehicle ang nakaksidente at nakasagasa ng mga tao. Dumating ang mga ambulansya para tulungan ang mga naaksidente, pero 3 ang nasawi. Isa sa kanila si Jonel Solano na nagmamaneho ng tricycle na sumusunod sa prosesyon. Itong unang nabangga ng pribadong sasakyan. Naghihinagpis ang anak niyang si Jonilyn Solano. Taga niya mga pataga na po. Padamo-damo sa kabuhay ang ginano niya. Nasawi rin ang 2 sakay ng tricycle na sina Gelvin Tanique at minor de edad na si Daina Pluhinog. Habang di bababa sa 13 ang sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital. Ayon sa Bacolod City Police, ang driver ng nakadisgrasyang kotse ay 36 anyos na Indian national. 4 pang Indian nationals din ang sakay nito. Batay sa investigasyon ng pulisya, matulid ang sasakyan ng nakasalubong nito ang tricycle na nakasunod sa prosesyon. Nabangga rin maging isang police vehicle sa prosesyon. Based on the kung anong ebidensya dito sa may crime scene, it would seem nga wala gid saya nag-apply brake because there was no skid mark. Kag ang makitaan mo lang to ang marks ang rueda ka tricycle. Ang damage ka sa lakyan would indicate nga dasig siya. Sinubukan daw tumakas ng kotse pero nadakip din kalaunan. Nakumpirma rin sa isinagawang alcohol test na positibong nakainom ang driver. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Pasensya gid ma'am, sorry lang wala man ko sa nung gusto man sila bunggo muna. Galing golpe lang. Ang Diocese of Bacolod nagpahatid ng pakikiramay sa mga naulila at kaanak ng mga nasaktan. Para sa GMA Integrated News, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Isa pang disgrasya sa Iloilo naman, halos 4 na po ang sugatan ng maaksidente isang jeep sa umano'y overloaded at patungo sa isang resort. Nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa halip na magtampisaw sa beach, sa ospital na uwi ang mga sakay ng isang pribadong jeep matapos itong tumagilid sa barangay Maninila, Miagao, Iloilo, bandang alas 8 ng umaga ngayong Sabado de Gloria. Garap ta, may mga pasyente to sa gilid, dili sa gilid. Bisan diin lang, tapos may duwadi nga nagabatang sa garap ta, mga dala nila. Batay sa investigasyon ng Miagao Police, papunta sa isang beach resort sa bayan ng San Joaquin ang nasa halos 6 na pong sakay ng jeep. Pero hindi umano na kontrol ng driver ang manibela habang nasa kurbada at pababang bahagi ng highway hanggang sa ito'y na-aksidente. Lost control lang subong ang ako, hindi nga initial kung hindi nga paglantaw. Pag-interview is lost control and maybe inexperienced. 38 tao ang sugatan sa disgrasya. 19 sa kanila ay mga menor de edad. Agad silang dinala sa ospital sa bayan ng Gimbal at sa Rural Health Center ng Miagao. May isa namang inirefer sa isang pagamutan sa Iloilo City dahil sa tinamong fracture sa binti. Kasama rin sa mga ginamot sa ospital ang driver. Ayon sa pulisya, overloaded ang jeep. Ang isa nga sa mga nasugatang pasahero sa bubong na nakapwesto. Ginakaptan sa bawat, doon natabagtagan. Pagtabag ko na kamang, kabi ko na ubatkan ko na tumad ko jugli. Nasa police custody na ang jeep at ang driver na posibleng maharap sa kaukulang reklamo. Sinusubukan pang makuna ng panig ang driver ng jeep. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Balik tayo sa Metro Manila, nasunog ang isang pabrika ng plastic sa Valenzuela City. Nasa mahigit 800 bombero at volunteer ang nagtulong-tulong para umagapay sa mga apektadong residente. Nakatutok si Salima Refran. Ganito kalaki ang naglalagablab na apoy at napakakapal nitong usok nang masunog ang isang malaking pabrika ng plastik sa barangay Viente Reales sa Valenzuela. Pasado alas 5 ng hapon nang unang naiulat sa Valenzuela Central Fire Station ang sunog.
Mabilis na umakyat ang alarma hanggang sa ideklarang Task Force Alpha pasado alas 7 ng gabi. Halos abutin na ng apoy ang mga katabing bahay. Maliit lang po na usok yon mula doon sa dulo. Tapos ayun po, bigla na lang pong lumagaglab eh. Ang bilis ng sunog, talagang kumalat na po bigla dito. Rumesponde na rin ang mga pamatay sunog ng mga karating lugar. Dala ang kanilang chemical fire trucks. Isang residente ang nakuna naming inililikas. Buong tapang na sinagupa ng mga bumbero at fire volunteers ang apoy. Kahit walang tulog at walang pahinga, walang tigil sila sa pag-apula sa apoy. Pero ang sunog, nagpatuloy sa magdamag. Mag-alas 2 ng madaling araw pero malaki at malakas pa rin ang apoy dito nga sa sunog sa pagawaan ng plastic dito sa Valenzuela City. Nagsimula ang apoy alas 5 ng hapon. Ibig sabihin magwawalong oras ng inaapula ng mga bumbero ang sunog na ito. Ang binabantayan ngayon ng mga otoridad ay wag nang kumalat ang apoy na yan sa mga kabahayan. Ang bahay ni Jem nasa harapan lang ng nasusunog na pabrika. Hindi po kami talaga nakakapagpahinga kasi syempre kanina pa po yung apoy. Mismong sa pinakalikod na po namin, inabot na nga po yung pati yung yero namin, pati yung pader namin inabot na talaga doon sa sunog. Pagputok ng liwanag, nasusunog pa rin ang compound. Mas kita na ang dinulot nitong pinsala. Parang mga basura ho nila. Pag nakita mo plastic na yan naisip mo talaga na delikado pag masunog. Gumamit na ng mga backhoe ang lokal na pamahalaan para mahakot ang ibang debris at hindi na masunog muli. Mahigit 800 mga bumbero, volunteers, rescue personnel at social workers ang nagtulong-tulong para umalalay sa mga maaapektuhang residente. Nagbukas ng evacuation center sa Paltok Elementary School pero wala namang lumikas. Ayon sa Valenzuela Central Fire Station, walang nasugatan o nasawi sa sunog. Pasado alas 8 ng umaga nang ideklara itong fire under control. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Halos 24 oras nang inaapulang apoy sa nasunog na pabrika ng plastic sa Valenzuela. Nag-aalala naman ang mga residente sa masamang epekto ng usok lalo't plastic ang natupok. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 5 pa ng hapon ng Biyernes Santo, nagsimula ang apoy sa warehouse na ito sa Valenzuela City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa mga naipong retasong plastic na gamit sa mga packaging sa gilid ng main warehouse ng industrial compound. Dahil sa matinding init at malakas na hangin, kumalat ang apoy hanggang nadamay ang loob ng warehouse. Ang initial tawag po talaga sa atin is rubbish fire ng mga residente. Sa sobrang init po, tuyong-tuyo na po lahat yung basura. Ang bilis pong kumalat Pasado alas 8 ng umaga kanina, idineklarang fire under control ang sunog na umabot sa Task Force Alpha kung saan mahigit 20 fire trucks ang kailangang rumisponde. Pero dahil plastic ang nasusunog, kailangang bantayan ang fire site at bombahin ng tubig para hindi na sumiklab ulit ang apoy. Kinabukasan, patuloy ang paglabas ng maitim at makapal na usok mula sa natupok na pabrika. Gumamit pa ang Bureau of Fire Protection o BFP ng backhoe para halukayin ang nasusunog na plastic para maabot ng tubig ang baga ng apoy. Bagaman walang nasaktan o tinama ang mga bahay sa paligid, nangangamba ang mga residente sa masamang epekto ng usok. May mga chemicals daw kayo dyan, baka delikado. So, nagmamas lang kami. Natatakot din naman kami sa health namin. Baka mamaya may dala nga siyang effect yung usok. Payo ng BFP sa mga apektadong residente, isara muna ang mga bintana at huwag nang lumabas ng bahay para di maabot ng usok. Hanggat maaari, iwasan po natin yung mga usok kasi medyo delikado po talaga sa baga pag nalanghap po natin. Suggest ko na lang siguro, magtago na lang sa bahay yung mga tao para hindi masyado malanghap yung usok. Mag-mask po tayo, sir. Malaking po tulong rin yun. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Patuloy ang pagdagsa sa mga pasyalan ng mga turistang sinusulit ang long weekend. Sa norte, hindi lang Baguio ang dinarayo, pati La Trinidad sa Benguet na sikat sa mga strawberry at sariwang gulay. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav.
Ivan, bumuhos ang malakas na ulan dito sa Baguio City bandang alas 5 ng hapon kaya mas malamig ngayong gabi kumpara dun sa mga naunang araw ngayong Holy Week. Pero bago nga niyan ay marami ang dumayo sa La Trinidad para sa strawberry picking. Sikat na side trip mula sa Baguio City ang La Trinidad Benguet. Kalahating oras lang ang biyahe kaya maraming bumisita rito kanina. Sa entrance pa lang, pila na ang nagpapalitrato sa higanting strawberry. Tanaw rin ang Valleywood sign mula sa farm na inspired ng Hollywood sign sa Amerika. Pero ang dinarayo talaga rito, ang strawberry picking. 700 pesos ang bayad kada grupo ng 5. Ang grupong ito galing pang South Cotabato. Kamusta ang strawberry picking ninyo? Okay lang po. Oo. Medyo mainit lang. Masaya. Masaya. First time. Enjoy nyo naman kahit medyo matirik ang araw. Yes po, medyo mainit lang pero okay lang naman. Enjoy. Oo. Nakain nyo na nga po eh. Maraming farm kung saan pwede mag-strawberry picking. Pero sa rami ng tao kanina, may pila para makapasok ka. Gusto daw po kasi mamitas po ng mga bata. Oo. Tsaka ano po, kahit po tanghali na, hindi naman po mainit. Saya naman po. Gusto po nila dito kasi malamig daw po. Pwede rin isama ang fur babies nyo rito. Kung ayaw nyo naman mamitas, pwedeng bumili na lang ng strawberries. 100 ito per pack pero pwede patawaran. Makakabili rin ng iba't ibang pasalubong at Benguet delicacy sa mga tindahan sa labas. Pero kuwento ng sorbeterong si Darwin, mas konti ang turista ngayong taon. Ngayong taon na to ma'am, medyo mahina kasi sumabay yung election kasi. Sa mga nakaraang taon, Lunes Santo pa lang, hindi na mahulugan ng karayong to. Kamusta benta mo, kuya? Sakto lang naman, pero hindi to tulad ng dati na pumapaldo kami pag. May mga umiikot naman na pulis at K9 sa Strawberry Farm para mapanatili ang seguridad. Pagkagaling ng Strawberry Farm, maraming dumadaan sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Gaya nila Gina na bulto-bulto ang ipinamiling gulay. Nagbakasyon po kami dito na 3 days. Kasi pauwi na po kami. Mas maano dito mamili eh. Marami. Mas fresh siya. Ngayong Holy Week, karamihan daw ng namimili ay mga turista. Mga leafy vegetables, medyo mataas ngayon. Ano mamang mura ngayon? Medyo mura ngayon patatas. Oo, mga pwedeng ma-stock. Kailan mo kaya pupuntahan sa mga turista? Maybe after holidays. Kasi magkukuha sila ng gulay pa uwi ng Manila. Nasa kalahati raw ang bentahan ng gulay rito kumpara sa Metro Manila. Meron ding discount kapag bulto ang binili. Ivan, nasa light to moderate pa rin ang daloy ng trapiko dito sa syudad pero may mahabang traffic na ngayon sa Cannon Road sa mga pababa naman galing Baguio. Ivan? Maraming salamat, Ma'am Gonzales. Dahil tapos na ang Biyernes Santo, pwede na ulit ang mga beach party at malalakas na tugtugan sa Boracay. Kaya bago natapos ang long weekend, sinusulit ng motorista ang last-minute na sayaw at tampisaw. Nakatutok doon live si John Sala ng GMA Regional TV. John? Pia, buhay na buhay ulit ang nightlife dito sa isa ng Boracay matapos sa isang araw na pagbabawal ng mga parties at may ingay na music alinsunod sa Memorandum Order ng Malay LGU. Pero ilang mga turista ay pinili pa rin na mag-relax sa mga payapang lugar sa isla. Maliban sa beachfront area ng Station 1, 2 at 3 sa Boracay, patok din sa mga turista ang malaparaisong Puka Beach. Maraming pinipiling dito mag-enjoy kasamang pamilya dahil mas payapa at tahimik ang lugar. We choose Puka Beach kasi nakita namin mas more relaxing siya, mas more chillin, which is yun talaga yung mga hinahanap namin. Malinis daw yung mga area dito at saka very refreshing. Sina June, maliban sa pamilya, isinama rin ang kanilang fur babies. Hindi crowded at makakapag-banding ng gusto yung pamilya. Siyempre, hindi mawawala ang iba't ibang water activities. At ano pa ba ang pinakapatok kaya't dinarayo ang Boracay? Siyempre ang malapulbos na white sand at napakalinis at linaw na dagat. Mag-relax, kahit gumastos ka, at least nakasama mo yung pamilya mo, na-enjoy mo pa yung nature. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga, pinayagan na ang party sa isla. Gayon din ang pagpapatugtog ng malakas. Kaya naman balik-sigla na sa mga bar iba pang establishmento. Ayon sa Malay Police, zero incident o walang mga nai-record ng gulo o anumang paglabag sa protocols at memorandum order mula kahapon. So far din po, magaganda rin po, no record pa rin po tayo ng mga incident like mga theft or any kind of na salisi.
Pati po, wala rin pa rin po na-record ng mga nalulunod kasi kung makikita nyo naman po, marami rin po nagpapatrolya na mga Coast Guard. Pia, kahit na generally peaceful ngayon dito sa isa ng Boracay ay marami pa rin ang mga pulis ng Malay PNP na nakabantay sa mga strategic areas lalo na sa beachfront area ng Boracay upang mapanatili ang seguridad ng mga nagbabakasyong turista. Yan ang latest dito sa isa ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Tatanggal na rin yung sakitan. Nagkasunog sa Candle Station o tirikan ng kandila sa Antipolo Cathedral. Nangyari yan pasado alas 7 ng umaga ngayong Sabado de Gloria. Nagbagsakan sa gitna ng sunog ang ilang piraso ng kahoy mula sa kisabe. Agad namang naapulang apoy sa bahaging yan ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Walang nasaktan sa insidente. Isinara muna sa publiko ang Candle Station para linisin ang lugar. Ngayong umaga rin, hindi bababa sa 6 na sasakyan na nagkarambola sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Ang ilang sasakyan nahulog mula sa tulay na pinangyarihan ng disgrasya. 2 patay, kabilang isang lalaking nakatambay lang sa lugar. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nahulog mula sa tulay sa Barangay Pag-asa, Dumalinaw, Zamboanga del Sur ang nakatagilid na 10-wheeler at ibang mga sasakyan. Bunsod ito ng karambola mag-alas 10 ng umaga kanina sa tapat pa man din ng Dumalinaw Police Station. May mga sakay pa na naipit sa mga sasakyan. Agad namang nirescue ng MDRRMO at Regional Health Unit ang mga biktima. 2 ang dead on arrival sa ospital. Isang babaeng 70 anyos na sakay ng pickup truck at isang lalaking 50 anyos na nakatambay lang. Wasak ang ilang bahagi ng mga sasakyan dahil sa tindi ng aksidente. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, galing Zamboanga City at papuntang Pagadian City ang truck nang magloko umano ang preno nito. Nabangga nito ang isang pickup truck, minivan, delivery truck, motorsiklo at 2 tricycle. Ito siya sir, may nakapark at merong tumatakbo on the same direction kung saan nasagi sila ng 10-wheeler truck. Di bababa sa 14 ang sugatan pero patuloy pa itong kinukumpirma ng mga otoridad. Makaharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng delivery truck na sumuko at hawak na ng pulisya. Sinusubukan pa siyang kuhanan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Libo-libong Kristiyano ang sumama sa mga prosesyon itong Biyernes Santo para alalahanin ang sakripisyo ni Jesucristo. Yan at iba pang tradisyon tuwing Holy Week, tinutukan ni Dano Tingkungko. Libo-libong deboto sa Lawag, Ilocos Norte ang nakilahok sa prosesyon ng mga life-size na imahen na tumagal na mahigit 2 oras. Naging pahirapan ng paghila ng mga karosa sa dami ng tao. May mga matatanda, bata at alagang aso. Ikinatuwa ng simbahan ang muling pagdami ng bilang ng mga deboto ngayong Semana Santa 2025. Dagsa rin ng mga deboto sa prosesyon sa Our Lady of Atocha sa Alicia Isabela na umabot ng halos 1,000. Pero pansamantala itong naantala nang sa kalagitnaan ng prosesyon ang ulo ng imahe ni Saint Mater Dolorosa natanggal. Agad namang inayos ito kaya nagpatuloy ang prosesyon. Kaliwat kanan din ang mga prosesyong idinao sa Batangas. Sa Lipa kasama sa ipinrosesyon ng mga imahe ni Jesus na patay o Santo Entierro. Bago ang prosesyon, idinaos ang misa pati ang tradisyonal na pagpapahalik. Sa National Shrine of St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas, daan-daang deboto ang nakiisa tahimik na nagprosesyon kasunod ng imahen sa loob ng dambana. Bukod sa mga prosesyon, may ilang lugar kung saan buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng pagpepenitensya. Gaya na lamang dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Batid ang hirap at sakripisyo ng mga deboto na hindi lang buhat ang malaking krus, sinusugatan pa ang kanilang mga likuran at pinapalo habang naglalakad. Bago makarating sa simbahan, ilang beses pang napaluhod ang mga deboto. Sobra hirap. Para maging tagumpay yung paglaki ng mga anak ko sa pag-aaral. Sa Tagbilaran City, Bohol, naging tradisyon naman ang pagluluto ng binignit o ginataang halo-halo. Karaniwang merienda tuwing mahal na araw. At kahit mainit, talagang masarap pa rin itong pagsaluhan tuwing Semana Santa. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bukod sa Boracay, isa pang sikat na destinasyon tuwing Semana Santa ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro.
Dagsa mga bakasyonista sa kanilang pamosong White Beach, pero may mga maaga na bumiyahe na para hindi sumabay sa mga uuwing turista. Mula sa Puerto Galera, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? Ivan, marami pa rin yung nandito sa White Beach, pero kanina marami rin yung mga nauna nang umuwi para maiwasan ang inaasahang siksikan bukas. Pagtakip silim nitong Biyernes Santo, hindi halos mahulugang karayom ang White Beach, isa sa mga pangunahing puntahan dito sa Puerto Galera. Kanya-kanyang hanap ng pwesto ang marami sa puting buhangin. Kinaumagahan ngayong Sabado de Gloria, halos ganito pa rin ang sitwasyon. Habang umiinit, kanya-kanyang hanap ng lilim. Pero marami pa rin lumalangoy at nagse-selfie. Pero kung maraming nagsusulit ng oras ngayong Holy Week break, marami rin ang hindi na hinintay pa ang linggo ng pagkabuhay. At ngayon pa lang, nagsipag-check out na at sinimulan na ang biyahe pa uwi. Sa Balatero Port, ang pinakamalapit na direktang biyahe mula Puerto Galera pabalik ng Batangas Port, marami na ring mga bakasyonista ang paalis na para raw iwas siksikan bukas. Nakapag-book kasi yung anak ko, 17 to 19. So, pauwi na po talaga kami ngayon para hindi kami sumabay sa Sunday na mga pasahero. Hindi po namin sumabay sa maraming tao. Ngayon nga po, ang dami ng tao ngayon eh. What more pa sa Sunday? Miyerkules Santo po dumating kami dito para makapag-relax po kasama yung aming pamilya. Uwi na po namin ngayon kasi flight namin pa Macau bukas ng gabi. Masyado po kasing crowded kung makipagsabayan kami. Happy po, kasama ko po yung pamilya ko, saka pamilya ng asawa ko. Dahil kasama ito sa mga inaasahan ngayong Semana Santa, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa pantalan at dire-diretso na rin ang mga biyahe pabalik ng Batangas. At Ivan, dito sa White Beach, isa sa mga pangunahing puntahan dito sa Puerto Galera. Hindi nyo man makita sa akin likuran dahil gabi na, no? Pero kagaya ng ating nabanggit, kagaya rin kagabi, hindi mahulugang karayom yung mga tao dito. Hindi lang dahil ito yung huling araw o huling gabi technically bago ang inaasahang pag-uwi ng mga tao, meron ding concert na gagawin dito mamaya, maya-maya lamang, Ivan. Dano, kailan yung inaasahang peak o yung dagsa ng mga pasahero para pauwi naman o pabalik sa Metro Manila, yung mga nagbakasyon dyan? Ang inaasahan dito, Ivan, ay bukas. Bukas talaga dahil sa pag-iikot natin at sa pakikipag-usap natin sa ilang mga hotel, mga resort, marami talaga yung mga bakante simula ngayon at mas marami yung mga rooms na mababakante simula bukas. Indikasyon yan na marami na rin talagang nagsisimulang umuwi simula ngayon. Pero yung talagang peak na inaasahan nila is bukas at kung merong iba na gusto pang mag-extend ng kanilang bakasyon, hanggang Lunes meron pang inaasahan na maghahabol na makauwi sa kanilang mga lugar, Ivan. Maraming salamat, Dano Tingkungko.